Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Binata sa Batangas, patay! Binaril ng stepfather na kita kasama. Ito po para po sa mga umiibig. Hinay-hinay lang po ha. Minsan kasi ang sobrang pagmamahal, abay nagdudulot po yan ng kaguluhan. Mas masahol kung ang magiging ending ng inyong pong pagmamahal, yung love story ho nyo, ay krimen, crime of passion po ang tawag po dyan. Tulad ng kasong inimbestigahan po ng Kilos Pronto Crime Desk, ito po ating pong tunghayan. Ikapito ng Oktubre taong kasalukuyan, isang malakas na putok ang bumasak sa katahimikan sa Barangay 4 Poblasyon sa bayan ng Bawan, Batangas. Sa tindahang ito, bumulagta sa isang tama ng sumpak ang 20 anyos na si Bernaldo Brucal alias Kambal. Sa autopsy report, isang tama sa kaliwang kilikili ng biktima na nagresulta sa internal hemorrhage ang tumapos sa buhay ni alias Kambal. Mangiyak-ngiyak nang humarap sa Kilos Pronto team ang 20 anyos na live-in partner ng biktima na si Ronalyn Rivero. Sinalaysay ni Ronalyn ang buong pangyayari ng gabing yun. Ayon sa kanya, nagiinuman noon ang kanyang stepfather na si Fernando Carpasio alias Nanding at mga kaibigan nito. Abang po kami papunta doon, nakatawag po ng stepfather ko, nagiinom. Pinashot po ng stepfather ko ang asawa ko. Sumata man po ng isa. Pagka-shot po ng isa, habang inintay po namin sukli, dumayos po ulit itong sinanding. Pinapashot po niya ulit ng isa. Sabi naman po ng asawa ko, ayoko, hindi naman po ako nagiinom. Tama na po sa kanyang isang shot. Parang nagalit, nagbanta na, subukan mong hindi shumat, subukan mong hindi makipag-inuman sa amin. Lahat kayo, magwawatakot. Ang pagtangging ito ni Bernaldo, nauwi sa pagbubuwis niya ng buhay. Pagbalik niya, may dala na siyang sulpak. Natakot po ako. Paglabas po niya, nakakita po ng asawa ko, sabi sa asawa ko, huwag kang parahara, sabi pinutok ko sa kanya. Agad umeska po ang suspect na si Fernando. Pilit pa raw isinalba ni Ronalyn ang nag-aagaw buhay na asawa. Pagtingin ko po sa kanya na sobrang dugo, sobrang dami na pong dugo. Ang dugo po niya, halos takloban ko na po ng kamay ko. Ang kamay ko po natatanggal dahil sobrang lakas ng agos ng dugo niya. Kilos prontong imbestigasyon ang isinagawa ng Bawan PNP. Ayon kay PO2 Denver Claveria, imbestigador na naturang kaso, napag-alaman na sa tuwing umiinom ang suspect, palaging nagiging mainitin ang ulo at pabigla-bigla sa mga kilos nito. Ang ugali naman nitong si Fernando Carpasio, pag nakakainom, mainit lang ang ulo. Hindi nila ito niyakag sa inuman. Basta na lang pumunta sa kanilang lamisa at nag-shot ng kanya. Dagdag pa ni PO2 Claveria, si Ronalyn daw ang unang puntirya ng suspect. Sa kanya nga unang tinutok yung kumbaga siya, tumago, umiwas na umiwas. Napagbalingan na lang yung si Bernardo Brucal. Takot ka sa asawa mo, late na yan. Takot ka, baka gusto mo pasabawin kong bungo niyan. Subukan naman niyang gawin ito sa amin. Sumuko talaga siya sa pulis. Tapos pagkarating niya doon, natutok na mismo sa kanyang sumpak. Sabi niya sa akin, ano, pahuli mo ako sa pulis. Sige lahat, puntay ko sa pulis, sumbong mo ko. Bukod dito, nang masusing inimbestigahan ng Kilos Pronto Crime Desk ang kaso, isang mas malalim na motibo pa pala ang naging ugat ng krimen. Ang suspect na si Fernando may pagdanasa raw kay Ronalyn. Sinabi po sa akin ng kapatid kong bunso na ako daw po ay ginagapan ng stepfather ko. Nahawakan daw po niya ako. Ito ang nakikitang posibilidad ng pamilya kung bakit naibunto ng suspect ang kanyang galit sa biktima. Parang stepfather parang baliwala lang sa kanya eh. Talagang pakailan na lang talaga po eh. Parang gusto niya na ako mapasa kanya. Kaya siguro yun lang po ang talim ng galit. Siguro niya nagawa sa asawa ko yun.
Si Eva Rivero, asawa ng suspect at ina ni Ronaldin, hindi raw inakalang ganito ang kainatnan ng isang simpleng inuman lamang. Doon lang ako nagtataka. Hindi ko alam naman na ganyan ang kanyang gagawin. Ang alegasyong may gusto ang kanyang pangalawang asawa sa anak niyang si Ronaldin, agad naman niyang inamin. May gusto yung aking asawa sa kanya, baka naman nagseselos yung aking asawa doon sa kanyang asawa, kaya siguro binan yun. Sa mismong araw ng pagdodokumento ng Kilos Pronto Crime Desk sa kaso, isang tawag ang biglang natanggap ng pamilya mula mismo sa suspect na si Fernando. Nandito mga bidya. Basta ang gusto lang, sumuko ng asawa, wala namang problema. I-interviewin tayo dito mag-asawa. Patunayan mo na wala kang kasalanan, sumuko ka ng ayos. Kasunod mo ako yung patay ako, kaya sabi sa iyo. Pero, alam mo Diyos. Sorry si Angelica. Hindi nga ako Hello, Papa. Sumuko ka na lang. Pero siya ngayon, hindi mo na akong pilitin. Sige na, sige na. Sige na, bye-bye. So, mag-iingat kayo ha. Habang inantabayan na ng pamilya ni Ronaldin at ng Kilos Pronto ang pagsuko ng suspect at pagkamit ng hustisya para sa kanyang asawa, paghingi rin ng tulong para maipalibing si Bernardo ang inaalala nila. Ayun. Merong tawag nga, Ben at Nika, mukhang susuko na daw. Pero based dun sa napanood natin, mukhang ayaw pa rin eh. Ako nakikita ko katigasan ng bumbu Katigasan, na oo. matigas ang ulo nitong suspect na to. Fernando. Di ba? At nakikiusap na yung kanyang anak. Yeah. Di ba? Pero Pati ang dating asawa. parang ingat lang kayo habang ako'y nagtatago. Pero ganun pa rin, ang Bawan PNP po ay may pakiusap pa rin po sa taong bayan. Yeah. Dahil malaki po ang tulong ng ating po mga kababayan kung kayo po ay tutulong sa pagtugis dito po sa suspect na ito. Kung si Fernando ay nakikinig, Fernando, sumuko ka na at harapin mo na itong kasong isinampa sa'yo. Anong Ito pangalan pala, to? no? Anong pangalan to? Si Fernando. Fernando. Fernando! Sumuko ka na! Oh, inilapit na sa lokal na pamahalaan, tutulungang makapagpalibing no, itong ililibing na itong si Bernardo. Yes, wala daw kasing kakayanan Oo. para sa burial nitong pamilya. So, tumulong din. Tumulong itong mayor ng Bawan. Ayun, so okay. Basta't importante, nagpahayag siya na tutulong sila. Okay.